Kumusta po kayo mga ka-RSP? Dito sa Usapang Wow, tatalakayin po natin ang mga paksa na may kaugnayan sa wellness and well-being, partikular na mga usapin sa ating mental health. Makakasama natin ang multi-awarded life coach ng bayan na si Coach Mike. Good morning, Coach Mike. Ayan, magandang umaga Dayan. At tuwing Bernes, mga ka-RSP, it's all about life and wellness. Dagdag kaalaman para sarili ay mas maalagaan. Ako po si Coach Mike Celis. Uy, sakto tayo ay nagsa-celebrate ngayon ng World Mental Health Day, Correct. October 10. At ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa personal saboteurs. Ito yung mga paniniwala or belief na nakaka-self-sabotage pala. Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw. Ayan, kaya naman Dayan, bibigyan linaw natin sa pamamagitan ng wow kung agree tayo or aw kung disagree tayo sa mga popular na myth or opinion na may kaugnayan muli sa iba pang mga personal saboteurs o mga self-destructive beliefs or behaviors. At kasama pa rin natin ang ating RSP Barkada at ganoon na rin ang mga candidates ng Dami Mr. namin. Miss Chinatown at si Love it. Giro Reyes. Nandyan rin, kasama natin. Okay, simulan na natin sa myth number 1. Eto, mas nakakabuti na wag na lang pag-usapan ng mga issues sa relationship kaysa makipagtalo. RSP Barkada, wow o aw? Wow! Audrey, wow! 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 Okay, maraming aw. Ako, Wow! aw. Okay, Coach Mike. Ayan. So, mga ka-RSP, lumabas rin tayo ng ating himpilan at nagtanong sa ating kawaw na si Brendan Paler. Kung ano ang kanyang sagot, narito. Po. Kasi po, para po ma-fix nyo yung issues nyo, you need to state your, bakit siya naging issue and paano siya masasolve. Kasi pag iniwasan nyo siya or parang in-avoid nyo na lang siya, ang mangyayari is lalala yung issue nyo. Ang ending is may worst case scenario kayong mapagdadaan like break up or something magpe-fell apart na lang po kayo. Okay, I think marami talaga ang aw, Coach Mike. Ako ang stand ko dito, out din, Dayan, pero with conditions. Okay, ano yung conditions? Ako kasi, in the first place, Dayan, dapat naman talaga pag sa relationship, very transparent ka. And an open communication with your partner is a must. However, do not discuss issues with heightened emotions. Okay. Diba yung pag galit na galit ka, diba, at that moment, you might say or do something that you would regret Ganyan lagi yung magkarelasyon, di ba? Kapag Totoo. mahal ng emotion dyan, nag-aaway talaga. nag-aaway. Pero may power kasi na yan, may sinasabi sila, just step back literally and then take a deep breath. Because that pause can save your relationship kasi marerewire ang brain mo saka yung emotion mo with that sudden movement. So it's very important to take a pause, reflect, and then talk after. Now, in talk after, it doesn't mean a week after, ganyan. Ideally, sana bago kayo matulog, di ba, kung okay na, kasi it only takes 10 minutes to actually regulate your emotions. Okay, a step back. Okay, sige. Wow ako kasi kami, pa nag-aaway kami ng partner ko, nagyayakapan na lang agad kami. Ay, wow. Parang, it's a non-verbal communication. wow. Ganun pa rin, Audrey, di ba? What you don't know won't hurt you. So, pakiramdaman na lang. Hindi ako naniniwala. Ay, di ba? Di ba gano'n? Hindi ako naniniwala sa yung road rage. Dapat bago matapos ang araw, dapat magkaayos. Oo. Ito lang. Kami naman kasi ni Giro, ganun. Walang ganun. May ganun pala. Okay. So let's move on to myth number 2. Hindi kailangan meron laging ginagawa para maging productive. RSP Barkada, wow o aw? Ano daw? Hindi kailangan meron laging ginagawa para Ginagawa. maging productive. Oh. Wow! Wow! Oo, Hindi ako out rin. dapat. Ba? Oo. Ako rin, wow. Hindi naman kailangan Wow. laging may ginagawa. Sige, tignan natin kung agree sa atin to. Narito naman ang sagot ng ating kawaw na si Kobe Ferrer. Ang sagot ko po ay wow kasi para pag maging productive ka, kailangan may pahinga ka din. So if you wanna do more, dapat well rested yung utak at yung katawan mo. Tama! Okay.
I think we're on unison, wow. Wow, yan. Definitely, Dayan, no? May tinatawag tayo sa saboteur na restless. Okay. Ito yung parang hindi mapakali, di ba? Parang lagi naghahanap ng something exciting. Totoo. O kaya yung parang iniisip na there would always be something better than what I'm doing now, and that yung pagkakaroon ng break, kasalanan. However, what people should realize, Dayan, is that you should never feel guilty for taking a break or resting. Kasi deserve mo yan, so you can be your best. You're actually growing as you rest because you get to recalibrate. Ayan. Ako, paalala rin to din sa mga magulang. Nakikita ko Oo. yan. Ayaw magpahinga, work ng work. Oo. At yung mga anak nila, di ba, pinapagalitan. Pag walang ginagawa, hindi mo pwede magpahinga. Di ba? Pag wala akong ginagawa, pag feeling ko di ako productive, feeling ko magkakasakit naman ako. Ayun. Mga May ganun ganyan. May ganyan. Mga Diba? nanay, usually Oh, ito si Ice, wala rin pahinga. Kaya feeling niya nagkakasakit siya pag di siya pa nagpapahinga siya. Kaya ngayon dahil nanay ka na wala ka ng karapatang magpahinga. Ito yun. Ito mga Gen Z. Ito mga Gen Z, tanongin natin. Si Sama, ay si, ano? Well, for me din, important yung rest kasi productive ang rest. Kung hindi, yun nga, nagkakasakit talaga. So, ginawa niya, balance. so siya gagawin na niya yung trabaho ang rest. Actually, kailangan niya ilagay mo rin sa schedule mo yung self-care, di ba? Oo, Tsaka mandatory rest. breaks yan. Kahit ano pang Mandatory ginagawa mo, di ba? breaks. In between, kahit 10 to 15 minutes, hindi naman kailangan isang araw. Oo, Ano doon. kahit nga power na. Ano? Huwag ganun na. Walang ganun. Huwag Ako ganun. na naman tayo sa myth number 3. Kailangan ng drama sa buhay para ikaw ay mas kaawaan at mapansin ang mga pangangailangan. RSP Barkada, wow o Wow! Wow, yun! I love drama! It works for Fifi. Wow, yung iba, aw. Ako, I go for aw. Ayan. Coach Mike. Tignan natin kung agree din to, no? Narito naman ang sagot ng ating kawaw na si Francesca Cruz. I believe not po kasi may mga iba't iba pong paraan para mapansin po ang ating mga pangangailangan na hindi po kinakailangan na dumaan po sa drama o mga issue para lang po mapansin po tayo ng tao. Okay. Okay, Coach Mike. Again, sabi nga nila, di ba, sometimes drama can spice up the relationship. May mga taong gumagawa lang ng drama para lang, di ba, parang mas titingnan kung mahal ba siya talaga or Okay. ano. However, at the end of the day, agree sila doon. However, at the end of the day, Dayan, may iba't ibang ang pamamaraan gaya ng sinabi ng kawaw natin na kung paano mo mapapahayag yung sarili mo at yung mga concerns mo without having to go that route. Bakit? Kasi nakaka-drain pag may drama. Minsan, nahihiwalay doon sa issue mismo. So, ang maganda dyan is you actually stabilize your emotions and then stay with the facts. Huwag nang balik ungkat ng ungkat. Okay. Diba? At hindi kailangan laging may iyakan. Diba? okay. Ang goal ay hindi para kaawaan. Ang goal ay para mapag-usapan na mabuti at maintindihan ng bawat person. Ayun, okay. Sige, ano yon? Mga Gen Z natin. Para sa akin po, di kailangan na madaming drama sa yan pangangailangan. Para kawaan. Kasi isang una, exciting siguro siya, may madaming ups tsaka downs. Pero at the end, baka ma-burnout din tayo sa mga, yan nga, sa emotional roller coaster. So, mas may na, mas calm and peaceful dapat yung discussions in the end. Feeling Ikaw, ko, Pi. single ka. Ikaw, Pi. Gusto mo to, Pi, eh. May nanonood Hindi, na ako, girlfriend. sa akin kasi, for me, ang sagot ko ay, wow! Diba? Kasi gusto ko nang minsan nagsiself-pity ako sa someone. Tapos parang dahil nabigay sa akin attention, so nasatisfy niya yung ego ko. Diba? Kasi minsan you have to spoil yourself Yes. by you being spoiled. That's why Being Jiro the drama spoils me. And this guy spoils me. At spoil Si Jiro daw. Everybody spoils Sa me. relasyon yung dalawa. Charing. Ano? What do you think? Wow or out? Kailangan ba natin ng drama para kawaan? Feel ko dapat walang drama masyado. Boy, Perico, pag-talk. Chill lang. Generally, ayaw naman kasi
kasi talaga ng mga guys ng drama, di ba? They wanted straightforward, frank. Yan ang problema sa guys, kapag ayaw ng drama. Solution-oriented. Hindi, yung iba nagtatago lang ng emosyon. Kaya tuloy, mas maraming mabibigat. pinapanigan. Oo, si Audrey Goriseta pa misteryoso. Yan po hindi nag-open masyado tungkol sa buhay niya. Kaya laging sasabi, ayun, di ba, kamay na bakal. O, ayan ngayon, hampasin kita ng bakal, Audrey. Eto, Coach, paano ba malalabanan ng mga personal saboteurs? Okay, so dapat yan, una-una may awareness ka muna. No? Pag, ang saboteurs kasi patterns yan eh. So dapat titingnan mo muna, ano ba yung paulit-ulit mo na negative behaviors, di ba? At pag naging aware ka na doon, isipin mo, ano ba yung triggers nito? Kailan ko ba ginagamit o kailan ba ito lumilitaw? At pag nalaman mo na yon at na-accept mo na na ganun nga ang sitwasyon, it's now time for you to have that shift of mindset. So, ang ibig sabihin nito is, anong pwede kong gawin? Diba? Ano yung pwede kong ibahin dahil alam ko na mali ang pattern na to. Ayun. Okay, well, maraming salamat sa inyong mga Maraming pieces of salamat. advice. Multi-awarded life coach ng bayan, Coach Mike Ceres. At sa ating po mga KRSP, lagi po nating tatandaan na lagi nating gawing wow ang ating buhay pag may awag, baliwalain dahil our wellness and well-being, especially our mental health, matter.